Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Sol Pascual at malugod ko kayong tinatanggap sa isa na namang bagong episode ng La Celesto, ang inyong weekly Tagalog horoscope. Ang ating episode ay inilalabas tuwing linggo ng gabi, kaya naman huwag kalimutang i-follow ang aming podcast at mag-subscribe sa ating YouTube channel upang maging updated sa ating new releases. Available ang ating mga episodes sa Spotify, Apple and Google Podcasts, YouTube at marami pang iba. Muli ako po si Sol Pascual, nag-aral ako ng astrolohiya sa London School of Astrology at pansamantalang naninirahan dito sa Inglaterra. Gayunpaman ang puso ko'y nananatiling nasa Pinas at sa aking mga pamilya at kababayan. Sana ay naging masaya at makulay ang inyong weekend. Sa mga oras na ito marahil marami sa inyo ang naghahanda na para sa darating na linggo. Alam kong maaaring may mga agam-agam, tanong o maaaring mga pangamba tungkol sa mga darating na araw. Kaya naman nandito tayo ngayon upang bigyan kayo ng gabay at ilaw mula sa mga bituin. Ngayon ay September 3, 2023 at ito ang mga hula ko sa inyo para sa darating na linggo. Umpisahan natin sa Aries, ang pinakaunang zodiac sign. Ito ay para sa mga taong pinanganak from March 21 hanggang April 19. Ang focus ng mga bituin para sa inyo ngayon, Aries, ay may kinalaman sa struggles nyo with anxiety. Mga Aries, sa mga araw na nagdaan, alam kong ramdam ninyo ang isang hindi mapaliwanag na kabigatan sa inyong dibdib. Maaring ang mga bagay-bagay sa inyong paligid, mga hindi inaasahang pagbabago o mga biglang challenges ay nagdulot ng isang malalim na anxiety sa inyo. Ito ay hindi isang basta-bastang damdamin, kaya huwag niyo itong baliwalain. Ito ay maaring nag-ugat pa sa mga nakaraang pangyayari na hindi niyo pa naresolba. So hanapin niyo ang mga stress-relieving activities gaya ng meditation, yoga o paglalakad sa kalikasan upang mahanap ang inyong inner peace. Huwag kalimutan na andyan ang inyong mga mahal sa buhay para suportahan kayo. Ang lucky color nyo this week ay red and white combination. Red para sa lakas at tapang at white naman para sa kalinisan ng isip at ng kaluluwa. Huwag kalimutan ang lucky number nyo this week ay 7. Ito ay isang numero na sagrado at nagpapahiwatig ng isang bagong yugto na puno ng spiritual awakening. May special naman akong nararamdaman para sa mga Aries na ipinanganak sa Year of the Dragon. May darating na di inaasahang oportunidad na tiyak na magbubukas ng bagong pintuan para sa inyo. Ngunit sa pagtanggap nito, kailangan mong iwan ang isang parte ng iyong buhay. Kaya pag-isipan mong mabuti bago ka magdesisyon. Dako naman tayo sa mga Taurus o yung mga ipinanganak from April 20 hanggang May 20. Ang nararamdaman kong focus ng mga bituin sa inyo ngayon ay may kinalaman sa mga financial concerns nyo sa work or sa mga business partners. So, mahal kong mga Taurus, maaari mong maramdaman ang pressure sa iyong financial na kalagayan, lalo na sa ilang transactions o usapin with your work or business partner. Sa mga ganitong panahon, huwag kang magpadalos-dalos. Ang impormasyon at kritikal na pagsusuri sa lahat ng detalye ay susi sa iyong tagumpay. Kung kinakailangan, maghanap ka ng financial advisor o di kaya ay lawyer or sumali sa mga financial literacy seminars kasi ang edukasyon ay magiging sandata mo laban sa anumang krisis. Ang lucky color mo ngayong linggong ito ay ang blue and yellow combination. Blue na sumisimbolo sa langit at sa iyong mga pangarap at yellow naman para sa kasaganahan at kaligayahan. Ang lucky number mo this week ay 25. Numero ito ng duality, ng balance at ng harmony na tiyak na kailangan mo sa mga panahon ng kalituhan. Samantala, meron akong nararamdamang kakaibang espesyal na prediksyon para sa mga Taurus na ipinanganak sa Year of the Snake. Ang inyong katalinuhan at malalim na intuisyon ay lalo pang magiging malinaw ngayong linggo. Kaya huwag baliwalain ang inyong mga instincts, lalo na sa mga financial decisions.
Dumako naman tayo sa Gemini o yung mga ipinanganak from May 21 hanggang June 20. Ang nararamdaman kong focus na mga between sa inyo ngayong linggong ito ay may kinalaman sa challenges in relationships with colleagues or workmates. Gemini, sa iyong trabaho, maari kang makaramdam ng tension o pagkakabangga sa ilang mga kasamahan sa work. Hindi ito basta-bastang maliit na away o hindi pagkakaintindihan. Maaring may mga deeper issues na matagal nang namumuo. Ngunit alalahanin mo, communication is key. Kung maaari, maglaan ka ng oras upang makipag-usap ng masinsinan sa kanila. Huwag matakot sa confrontations. Sa halip, harapin mo ito with an open heart and open mind. Ang lucky color mo ngayong linggong ito ay green and orange combination. Green para sa growth and harmony at orange naman para sa pagiging adaptable at resilient. Ang lucky number mo this week ay 33. Ito'y isang tinatawag natin na master number. Nagpapahiwatig ng pagiging master communicator mo. Special prediction para sa mga Gemini na ipinanganak sa Year of the Horse. Maaring maramdaman mo ang strong urge na mag-venture out of your comfort zone. Maaring ito'y isang opportunity para i-expand pa ang iyong connections. Kaya take advantage, Gemini. Dumako naman tayo sa Cancer o yung mga taong ipinanganak from June 21 hanggang July 22. Ang nafe-feel kong focus ng mga between sa inyo ngayong linggong ito ay may kinalaman sa worries about your children's education. Cancer, ang iyong natural na pagiging protective ay lalo pang mangingibabaw ngayong linggong ito, lalo na sa aspeto ng edukasyon ng iyong mga anak or pamangkin. Baka may mga pagkakataon na maramdaman mo ang pressure or kalituhan sa kanilang academic endeavors. Maaring ito dahil sa isang bagong learning system o dahil sa mga bagong challenges sa kanilang school life. Bilang magulang o isang nakatatanda, gabayan mo sila. Ngunit huwag kalimutan na bigyan din sila ng kalayaan na matuto sa kanilang sariling experiences at igalang ang kanila ding mga desisyon bilang mga individual. Ang iyong lucky color ngayong linggong ito ay purple and gold combination. Purple para sa karunungan at inspirasyon at gold naman para sa prosperity. Ang lucky number nyo naman this week ay 19. Numero ito ng new beginnings tsaka ng leadership. May special akong nararamdaman para sa mga Cancer na ipinanganak sa Year of the Goat. Ang inyong artistic at creative side ay maaring maging tulay upang makita nyo ng mas malalim yung kahulugan ng buhay. It's a good week to express yourself through arts. Punta naman tayo sa Leo o yung mga ipinanganak from July 23 hanggang August 22. Ang nafe-feel kong focus na mga between para sa inyo ngayon, Leo, ay ukol sa complexities with old friends. Sa mga susunod na araw, baka maging reconnected ka sa isang matagal mo ng kaibigan. Ang muling pagkikita ninyo or communication ay maaring magdala ng kaligayahan, pero may mga unresolved issues din na maaring magbalik at magdulot ng konting tensyon. Ang payo ko sa inyo ay maging bukas kayo sa komunikasyon at pagbabago. Alalahanin nyo na ang tunay na kaibigan ay handang makinig at magpatawad. Malakas talaga ang pakiramdam ko dito. Ang lucky color nyo ngayong linggong ito ay black and silver combination. Black para sa mystery at depth, at silver naman na may kinalaman sa clarity and reflection. Ang lucky number nyo ngayong linggo ay 45. Ang kombinasyon ng 4 tsaka 5 ay nagpapahiwatig ng pagtutok sa foundations ng friendship at pag-embrace sa mga bagong adventures. Special prophecy naman pagdating sa mga Leo na ipinanganak sa Year of the Monkey. Ang inyong kakayahang maging adaptable at makisama sa iba't ibang klase ng tao ay magiging mahalaga sa mga oras ng conflict. Huwag kalimutang makinig bago magsalita. Dako naman tayo sa mga Virgo o yung mga ipinanganak from August 23 hanggang September 22. Ang nararamdaman kong focus ng mga between sa inyo ngayong linggong ito ay about sa isang grief o pagluluksa dahil sa isang recent loss.
Ang inyong puso ay maaaring mabigat dahil sa isang kamakailan lang na pagkawala o maaaring kamatayan o pagkakahiwalay mula sa isang mahal sa buhay. Ang proseso ng pagdadalamhati ay personal at walang tama o maling paraan. Ngunit alalahanin nyo na ang pagluha at ang pag-iyak ay natural na parte ng healing process, kaya wag nyo itong pigilan. Nakikita ko na ngayong linggo ay makakahanap ka ng isang support group o isang kaibigan na maaring makiramay at makinig sa iyong mga nararamdaman. Ang lucky color mo this week ay ang brown and pink combination. Brown na sumisimbolo sa grounding tsaka stability at pink naman para sa pagmamahal at compassion. Ang lucky number nyo this week ay 16. Ang 16 ay isang numero ng rebirth tsaka new beginnings sa gitna ng mga pagsubok. May special akong nararamdaman sa mga Virgo na ipinanganak sa Year of the Rooster. Ang inyong resiliency ay magiging malinaw ngayong linggo. Bagamat maaring nasaktan ka, hindi ito magiging hadlang upang muling bumangon at magpatuloy sa buhay. Magpunta naman tayo sa mga Libra o yung mga ipinanganak from September 23 hanggang October 22. Ang nararamdaman kong focus ng mga bituin para sa inyo ngayong linggong ito ay may kinalaman sa conflicts in romantic relationships. Sa iyong romantic life, maaari mong maramdaman ang ilang pagsubok tsaka challenges. Maaring magkaroon ng mga misunderstandings or jealousy. Sa mga panahong ito, importante na maging tapat ka sa iyong partner at ipahayag ang iyong nararamdaman sa kanya. Sa bawat hamon ay mayroong opportunity para mas lumalim pa ang koneksyon ninyong dalawa. Pero sa kabila ng mga pagsubok, alalahanin na ang tunay na pag-ibig ay lalong tumitibay at lumalakas sa gitna ng trials. Ang lucky color nyo ngayong linggong ito ay white and red combination. White para sa purity at peace, at red naman para sa deep passion and connection. Ang lucky number nyo naman ay 29. Ito ay numero ng trust and partnerships. Special na hula para sa mga Libra na ipinanganak sa Year of the Dog. Ang inyong loyalty at pagiging tapat ay magiging susi sa pagresolba sa anumang problema. Maari rin na magkaroon ka ng bagong kaibigan na magiging malaking tulong sa pag-unawa sa iyong mga damdamin. Lumako naman tayo sa Scorpio o yung mga ipinanganak from October 23 hanggang November 21. Ang nararamdaman kong focus na mga bituin sa inyo ngayong linggong ito ay may kinalaman sa struggles with your children or younger siblings. Mahal kong mga Scorpio, ang mga susunod na araw ay magbibigay daan sa mga pagkakataong mas mapalapit ka sa iyong mga anak o mas nakababatang kapatid. Gayunpaman, magkakaroon ka rin ng mga hamon at hindi pagkakaunawaan sa kanila. Ang choice ay nasa iyo. Maaring maging matigas ang ulo nila o maaring ikaw ang hindi makaintindi ng kanilang mga damdamin. Ang mahalaga ay ang pagiging bukas sa pag-unawa bilang isang nakatatanda. Huwag mong kalimutan na ang kanilang mundo ay maaring iba sa iyong nakasanayan. Ang lucky color mo ngayong linggong ito ay yellow and green combination. Yellow para sa positivity and joy at green naman para sa growth and understanding. Ang inyong lucky number this week ay 38. Ito ay isang numero ng matibay na foundation at pagbabago. Isa namang special na prediksyon ang aking nararamdaman para sa mga Scorpio na ipinanganak sa Year of the Pig. Ang iyong natural na kindness at pagiging thoughtful ay makakatulong sa iyo na mas lalong maging understanding sa mga bata sa iyong paligid at buhay. Ang isang simpleng yakap o salita ng pag-encourage ay magkakaroon ng mas malalim na impact at kahulugan para sa kanila. Tayo na may magpunta sa mga Sagittarius o yung mga taong ipinanganak from November 22 hanggang December 21. Ang nararamdaman kong focus ng mga bituin sa inyo ngayong linggong ito ay may kinalaman sa issues with your superiors sa trabaho. Sa iyong trabaho, maaari kang makaranas ng ilang hindi pagkakaunawaan o tensyon sa iyong mga boss o sa mga taong nasa mas mataas na posisyon. Maari silang maging demanding o maari ring maramdaman mo na hindi ka nila na-appreciate.
Sa mga panahong ito, importante na ipakita mo ang iyong professionalism at galing. Huwag kang mawalan ng tiwala sa iyong sarili. Ang mga pagsubok na ito ay magiging daan para sa iyong mas mataas na achievements sa hinaharap pagdating sa iyong career. Ang lucky color mo ngayong linggong ito ay ang blue and orange combination. Blue para sa calmness at dedication, at orange naman para sa creativity tsaka confidence. Ang lucky number mo ngayon ay 7. Ito ay numero ng spiritual awakening tsaka perfection. Isa namang special na hula ang aking nakikita para sa mga Sagittarius na ipinanganak sa Year of the Rat. Ang iyong kakayahang mag-adjust at maging resourceful ay ang magiging bala mo laban sa mga pagsubok sa trabaho. Magkakaroon ka ng confidence sa bawat desisyon na iyong gagawin at magbubunga ito sa hinaharap. Dako naman tayo sa mga Capricorn o yung mga pinanganak from December 22 hanggang January 19. Ang focus ng mga bituin sa inyo sa linggong ito ay may kinalaman sa pag-navigate sa social circles and friendships. Capricorn, sa darating na mga araw, maaari mong maramdaman ang mga pagbabago sa iyong mga kaibigan or social circles mo kung tawagin. Baka may ilang kaibigan na maaaring lumayo, ngunit sobrang posible rin na magkaroon ka ng mga bagong kaibigan or bagong connections. Ang mahalaga ay ang pag-recognize na ang mga pagbabago sa iyong mga relasyon ay natural na parte ng iyong buhay. Huwag kang matakot na buksan ang iyong sarili sa mga bagong tao. At huwag din sumama ang loob mo sa mga kaibigang aalis dahil iba din ang pinlano ng universe para sa kanila. Ang iyong lucky color this week ay gray and purple combination. Gray para sa balance and stability, at purple naman para sa royalty and wisdom. Ang lucky number mo naman this week ay 44. Ito ay isang kambal na numero na nangangahulugan ng isang strong foundation and connection sa iyong soulmate. Now, isang espesyal naman na hula para sa mga Capricorn na ipinanganak sa Year of the Ox. Ang iyong determination and strength ng iyong character ay magiging guiding light nyo sa pag-navigate sa iyong social life. And be excited kasi nararamdaman kong maari kang maging isang inspirasyon sa ibang tao sa iyong paligid. Dako naman tayo sa mga Aquarius o yung mga pinanganak from January 20 hanggang February 18. Ang focus ng mga bituin para sa inyo ngayong linggong ito ay ang pagharap sa inyong mga nakaraang trauma. Ang linggong ito ay magiging isang malalim na panahon ng introspection para sa inyo, Aquarius. May mga pangyayari sa inyong nakaraan, mga sugat at trauma na tila ba hindi nyo pa rin nalilimutan. Naalala mo pa rin sila tuwing tahimik at mag-isa ka. Ang mga susunod na araw ay crucial kasi magiging isang pagkakataon ito upang harapin mo ang mga ito ng direkta. Hindi ito magiging madali pero kailangan ito para makamit mo ang tunay na kaligayahan at kapayapaan sa iyong sarili. Ang lucky color mo this week ay white and red combination din. Ang white ay simbolo ng purity tsaka new beginnings at ang red naman ay para sa courage and passion. Ang lucky number mo this week ay 15. Ang numerong 15 ay sumisimbolo sa transformation tsaka renewal. Isa namang espesyal na hula para sa mga Aquarius na ipinanganak sa Year of the Tiger. Dahil sa inyong matapang na diwa at malasakit, magiging mas madali para sa inyo ang harapin ang traumatic experiences na ito para magkaroon kayo ng closure. Gamitin nyo ang inyong matapang na diwa upang magkaroon ng isang panibagong simula. At ngayon ay narito na tayo sa pinakahuling zodiac sign, last but not the least, Pisces, sa mga taong pinanganak from February 19 hanggang March 20. Nararamdaman ko na ang focus ng mga bituin para sa inyo ngayong linggong ito, Pisces, ay may kinalaman sa strengthening relationships with your distant relatives. Sa linggong ito, maaari niyong maramdaman ang isang matinding pangangailangan or urge na muling mag-reconnect sa inyong mga kamag-anak na matagal niyo nang hindi nakakausap o nakikita. Ang mga ito ay mga tito o tita, pinsan, o mga lolo't lola. Sila ay may mahalagang papel sa inyong buhay at ito ang tamang panahon
upang muling buhayin ang inyong koneksyon. Baka magkaroon ka rin ng pagkakataon na malaman ang mga kwento at aral mula sa kanila at maging ang mga ilang sikreto ng inyong pamilya na hindi mo pa alam. Ang lucky color mo this week ay black and gold combination. Black para sa depth at mystery, samantalang ang gold naman ay para sa wealth and wisdom. Maaring ang wealth na ito ay hindi material na wealth, kundi isang intangible na kayamanan. Ang lucky number mo naman ngayong linggong ito ay 33. Ang kambal na numero ng 3 at 3 ay nangangahulugang guidance and enlightenment. Isa namang special na hula ang aking nararamdaman para sa mga Pisces na ipinanganak sa Year of the Rabbit. Dahil sa inyong natural na sensitivity at saka empathy, magiging madali para sa inyo ang maging malapit sa mga kamag-anak na ito. Inyong madarama at ma-appreciate ang kanilang mga kwento at magkakaroon ka ng mas malalim na koneksyon sa kanila. At dyan po nagtatapos ang ating programa ngayong linggong ito. Muli ako si Sol Pascual. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ngayong gabing ito. Sana ay makatulong ang mga hula at propesiyang ito para sa inyong darating na linggo. Huwag kalimutan na bumalik muli sa next week. Same time, same place para sa ating bagong mga hula mula sa mga bituin. Kung may mga kwento, karanasan o reaksyon kayo base sa ating mga hula ngayong linggo, maaari ninyong ilagay sa comment section sa YouTube o sa Q&A section naman ng ating mga podcast sa Spotify or sa Apple Podcast. Gusto naming malaman ang inyong mga saloobin. At kung gusto ninyong magpadala ng mas personal na mensahe o katanungan, maaari nyo rin akong i-email ng direkta sa solpascualuk@gmail.com. Muli, maraming salamat sa inyong oras at pagtangkilik. Magandang gabi sa inyong lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na linggo, ingat kayo palagi. Paalam.